Dahil natalo po si Grandmaster Wasiso kay Grandmaster Arjun Erigaisi, aba, nalaglag po siya sa Division 2 ng Champion Chess Tour Julesburg Cup 2024. Sino ang mga players sa Division 2? Meron pong 16 players sa Division 2. Andyan po sila, ayan, si Noderbeck na mga kalaban ni Wesley, si Letwan Min, Dennis Lasabic, Ray Robson, si Bidit Curati, si Martinez, sila Bortnik, sila Benjamin Book at marami pang iba. So malakas din po ang lineup sa Division 2, no? Anyway, kalaban po nga ni Wesley ay si Noderbeck Yakubaweb na kung saan apat na laban ito eh. Unahan maka 2.5, ano ang nangyari? So first game po, puti si Wesley. Ang tinira niya po E4 na sinagot ng E5. Nag-knight F3, knight C6, bishop C4, knight F6, D3 lang, bishop E7. Ito po yung tinatawag nilang Italian game na two knights modern bishop opening. So pagkatira po ang bishop E7, knight C3 develop lang. Nag D6, nag A3 lang. Aba, gusto pong bigyan ng bahay yung bishop dito para pag inatake, hindi po mapalit yung bishop sa kabayo. Tinirahan lang po ng castling yan. Nag-bishop E3 naman si Wesley. Medyo naagahan ako dun eh. To be honest, ang iniisip ko dyan, H3 or if not, castling. Yun po yung mga tira. Pero yung bishop E3, tinitira din naman. So, ang gusto pong gawin yan, magbabantay dito. Kaya ang agang ginawa eh. Kasi kung magpin ka man, wala ka naman talon. Ang tinira po ng itim, nag-bishop E6. At pagka bishop E6, nagtalon lang yung kabayo. Yung pala yun. Ang nakakapagtaka dito, gumanon lang eh. Nag-bishop G4. Ngayon, gusto ko lang tingnan, coach, di ba usually kakainin mo to para pagka pawn takes, nagkaroon siya ng tinatawag na double pawn. Yung double pawn po kasi na yan, sa ganitong position, okay lang. Kasi wala po siyang break na D5 later on. Pwede ding mag-gano, no? Tapos mag-expand, no? So, okay lang. Kaya hindi po tinakes, nag-bishop G4 na sinagot ng Queen E2, sinipa yung kabayo at pagkasipa, eto, sinabayan ni Wesley. Tumira lang po ng H3. So, pagka H3, since inaatake po yung bishop, umatras yan. At pagka atras, umatras din yung kabayo na mali pa nga daw. Ibalik natin, no? Ang pinapatirap po kasi ng engine dito, G4 daw. Talagang isagad mo na lang gusto kasi pag kinapture, take sira yung king side eh. Ngayon, pag umatras, kaka-atras. Kaso inatras nga ni Wesley, tinikman tuloy. Siyempre, persado kang bawiin at ang ending po, nasira yung pawn structure ni Wesley. Pero, lahat po yan ay okay lang at plinano ni Wesley sa tingin ko. Dahil, mukha man pong may double pawn ka, isolate ka dito, nakabukas naman yung G-file. Tapos, ang gagawin ni Wesley dyan, magkakastling sa queen side. At yun na nga nangyari. Nag-knight D4 po, ito pong si Noderbeck para po kainin ito, kaya tinikman yan. Pagka takes, nag-knight lang sa ito, hitting the pawn na sinagot po ng D5. Hindi dinepensahan, inatake po yung kanyang bishop na hindi mo pwedeng tikman eh. Kasi masisira masyado pawn structure mo eh. No? Kaya ang ginawa niyan, umatras. Pagka-atras, sinipay. Tumira lang po ng castling. Ayan na nga, safe na yung king na sinagot lang ng napaka-aggressive B5. Ayan, binobomba na po ng pawn sa may queen side itong si Wesley. Siyempre, papayag ka ba? Ikaw lang inatake. Nag-rook G1. With the idea of queen takes dito, may threat kasing nakapin eh. Anyway, nag-king move na yan. Tapos, pumasok lang yung reyna ni Wesley. So, para saan? May mga idea po na pwede mong lumipad dito, may pressure. O, di ba? So, ang tinira po niya, nag-queen D7 lang. Okay. May mga idea din po kasi pwede dito later on eh. Put pressure dito eh. So, pre-event na, may pressure pa dito. Kaya si Wesley, tinulak yung pawn na mali. Ibalik ko lang, no? Ang pinapatira po kasi for some reason, King B1 lang daw. Hindi mo kailangan itulak kasi pag tinikman niya naman yan, mabubuksan yung H-file eh. So, pawiweekend. Anyway, tinulak ni Wesley na kung saan okay lang naman, hindi naman losing, equal lang. Ang tinira po ng black, nag-rook E8 na mali. Ang tamang tira daw, yung tore na yan, sa D8 ilalagay, kailangan na depensa doon. Bakit kaya? Kasi ito po nangyari, tinulak yung pawn eh. Napatakbo yung kabayo, tumira ng queen G3, mamatihin na G6 at pagka G6, tumira lang ng knight F4. Ayun. Kailangan pong nandito yung tore para may tamang or dagdag depensa dyan po sa pawn. Kasi pwede ka mag-queen move lang. Sa pagkakataong ito, hindi na madepensahan.
Kaya ang ginawa po niyan, nag-queen na lang doon sa may F4. Para saan yung queen F4? Kasi bukod po sa may threat dito, may threat din na sacrifice eh. So, para saan yung queen F4 or queen F5? Binibigay lang yung D5. Pero, aatras pala yan. Pine-pressure lang po yung E5 at ito pong si Wesley. Aba, hindi dinipensahan yan. Tumira po ng kabigla-biglang Bishop takes F7. Hindi siya best move, pero winning pa rin. Ang best move kasi depensahan daw. Pero gusto ko yung sacrifice. Kasi, pag tinikman mo yan, may capture. Ayan, no? Pagka king move, kahit saan pumunta, knight e7, bagsak Reyna with a check kasi discovery. Kaya nga, ang ginawa po niyan, nag-bishop g5 na lang. Ang tindi nun, no? Hinarangan ito eh. Ang tanong dyan, coach, libre naman yan kasi pwede naman kainin. Ayun na nga po, kinapture. Pero pagka queen takes f7, eto, naharangan kasi yung g-file ng pawn. So, wala nang knight takes g6. Atakado to, persadong gumalaw. At gumalaw po yan sa may h3. Bakit? Siyempre, bukod po sa nakaiwas, may konting depensa po sa may g5. Ang ginawa naman po ni Yakuboev, pumasok yung Reyna doon sa a2, manggugulo. Ibalik lang natin Coach, hindi ba pwedeng kainin na lang? Pwede. Kaso sandamukal po kasi yung lamang na po. Pwede kainin lang to eh. Ayan, pag ginanyan-ganyan mo, ayan, palit-palit. Capture dito. Di ba? Lamang na dalawang po eh. Kaya hindi pwedeng ipalit yung Reyna. Kahit na alanganin yung king niya, kuma-counterplay. Kaso binaliwala ni West. Kinain lang yung h6 eh. Tapos nag-queen a1 check, umangat. Kinapture niya. And then nag-f4 lang. Para saan yung f4? Kasi check dito. Pagka-check, tatakbo dito. Kailangan depensahan ito eh. Tapos later, pwede tumakas doon. Yan, pagka-capture dito, rook dito lang. Ngayon, no? Winning na to kasi may capture doon, may threat na ganun. Dami lamang. Anyway, balik po natin. Nag-rook e6 na lang, dumipensa muna. At pagka-depensa, nag-rook b1 na. Ang malaking diferensya niyan, pagka-check, pwede sa d1. Depensado ito. No? So, ang ginawa po niyan, kinapture yung pawn na kung saan Wesley, queen g4 lang ang tinira, hitting the rook na dinipensahan ng queen a2. May counterplay pa sa may b1. Pero kinapture lang ni Wesley yung pawn. At pagka-capture sa pawn, tumakbo sa d5 para siguro depensa din dito. Aba, sinagot lang ni Wesley ng napakatinding f5. Ang f5 na yan, mukhang mali lang. Kasi nga, libre yan Hindi pala pwede. Kasi may sacrifice. Ayun Pagka-capture mo, check. Harang. Angat. Capture. Check. Saan ka pa? Kahit saan ka pumunta. Yan mangyayari. Mate. Kaya po, rook takes e5 na lang yan. Pero after fx g6, wala. Nag-resign na. Naubusan po ata ng oras. Wala na ding magawa eh. Kasi atakado to. Pag tumakbo, edi itulak. Wala din mangyayari. Knight promotion with a check. Talagang ubos na. Kaya nga, ayun. Panalo si Wesley game number 1. Ang matindi, game number 2. Nakabawi si Noderbek Yakuboev, no? Grabe. Bilisan ko lang po ito Pakita ko lang Ayan. Itim po si Wesley. Para po siyang Katalan eh. Pero nagkunat medyo okay naman yung position. Slightly better lang po talaga ito sa white kasi grabe yung space advantage nyo. Ayan, umatras lang. Capture lang pero nawala yung center pawn eh. And slightly better daw po dito ang puti at inatake po siya sa king side. Ang bilis ng atake sa king side yan eh. Ayan Ayan walang nagawa si Wes eh. Ayan inatake lang talaga. Nakakatakot yung position nyo. Capture. Grabe grabe talaga, So, pinakain lang ni West yung kabayo. Check. Mamatihin. Pasado. Umangat. Capture. Pasado eh. Kinapture lang. At wala. Dami pa parating. Kumain. Chumek. Gumanon. Chumek. Minati si West. Nagkapanikan din eh. Anyway, yan ang nangyari sa game number 2. Ano nangyari sa game number 3? Nanalo na naman si Wesley. Ayun. So, endgame po, Actually, very equal po yung game number 3. Yan, bilisan lang po natin ito, Ayan, medyo equal lang. Tapos, eventually, bumigay yan natake ni Wesley. Si Wesley naman yung aggressive dito. Mapasok yung pyesa.
Oh, okay, relax. Oh, medyo nagwala doon. Umangat yung kabayo. Ayan, slightly better si West. Okay, tumutulak. Medyo na-overextend na yung mga pawn niya. Kinapture lang yung kabayo. Tumikim. Ayan, nakakuha ng isang pawn. Pinapalit pero kinapture lang yung pawn at mukhang goods pa daw ang black dito. Ang naging problema, tingnan nyo po, 12 seconds na lang. So, eventually, nagkapanikan niya na yan. Tumakbo lang si West. So, oh, pine-pressure lang yung E5. Diyan nagkatalo sa E5 na pawn saka sa G4 eh. Bumagsak yan eh. Okay. Alright. Pine-pressure yung G4. Dumipensa. Ang ganda ng F5 or F4. Yan yung pamatay. Hindi makapture, may ganon. Hindi makapture, nakapin. Hindi mo madepensahan. Kaya maglurok F4 ka na lang. Kining mo ba lang. Oh, kakainin yung E5. Dumipensa. Takes. At ito po ay one pawn up situation. Ayan o. So, etong endgame na to, one pawn up to eh. So, dinahan-dahan lang yan ni West. Okay. Ayan, nag-decide na po dito. Kasi, ang next move mo dyan, gaganyan na yan eh. Tapos kain to. Layo ng king, mapopromote. At dahil nanalo si West dyan, sa last game, tinabla na lang ni Wesley. Actually, completely winning si West sa position na ito. Ayan. Pero inopera niya na lang ng draw. Anyway, dahil sa panalo ni Wesley So, mag-move on po siya sa round number 2. At sino po ang kanyang mga kalaban? Tingnan po natin. Ayan, makakalaban niya po si Mukudin Daminov na kung saan tinalo si Benjamin Book. So, pag nanalo si Wesley So dyan, mapupunta na po siya sa semifinals ng winner's bracket. Abangan nyo po yun at abangan nyo din yung mga video na pwede natin gawin sa laban nila Magnus at iba pa sa Division 1. Muli ito pa yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share. Follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.